Signal number 5 din sa Isabela. Kaya naghahanda ang mga residente at mga otoridad sa paghagupit ng super bagyong Lawin. Mula sa Ilagan, Isabela, nakatutok live si Katrina Son. Katrina. Mel, 3 metrong storm surge nga ang isa sa ibinabala ng Pag-asa dito sa Isabela. Posible rin daw na masira yung mga bahay nga na hindi gawa sa konkreto sa mga tabing dagat. Maulan, mahangin at makulimlim ang maghapon dito sa Isabela. Kaya kanya-kanyang paghahanda ang mga residente para sa pananalasa ng bagyong Lawin. Sa bayan ng Etiague, naabutan namin si Claro na pinapakuan ang kanilang bubungan para hindi liparin. Maaga na rin siyang umuwi mula sa pamamasada ng tricycle. Takot, ma'am. Takot sa baka malakas yung darating na bagyo natin. Si Kelvin at ang kanyang kapatid, tinanggal naman ang bubungan sa labas na bahagi ng kanilang bahay. At nang isalansan ng yero, dinaganan ng mga bato. Para safe po, para kung sakaling may lipad yung mga yero, walang tatamaan, gano'n. Nagpatrolya naman ang mga pulis sa Alicia sa Isabela. Pilit pinalilikas ang mga nasa mababang lugar. Pero may mga tumanggi dahil binabantayan daw nila ang kanilang mga kagamitan at mga alagang hayop. Hindi po kayo aalis dito ngayon? Hindi. Dito lang kami. Babalikan daw sila ng mga otoridad para paalalahanan at kapag ayaw pa rin daw nilang lumikas. Aarestuin namin sila para dalhin sa mas safe na lugar po. Ang pulisya at lokal na pamahalaan ng Isabela handa na raw sa pagdating ng bagyo. Nakaantabay na ang mga ambulansya at mga truck. 2 araw na rin bawal maglayag dito. At inutos na sa pilitang ilikas sa mga residente ng Divilacan, Maconacon, Palanan at Dinapige na pare-parehong nasa baybayin. Mel, mula naman nga kaninang hapon hanggang sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy ngayong nararanasan natin dito sa Isabela na may kalakasang ulan at sinasabayan diyan ng may kalakasang hangin. Mel? Maraming salamat sa iyo, Katrina Son.